Pero ito, 17 years later, ito, since 2013, sigurado nga ang dami ng jokes na nabitaw. So the question is, kasi di ba may sinasabi tayong all jokes are half meant. So ito, kayo na talaga yung tamang taong tanongin namin kung totoo ba yun o hindi. Totoo ba na all jokes are half meant? Sige, mauna na ako. Totoo yung mostly totoo siya. Kasi Sa kanya hindi pwede half-meant kasi tungkol sa kulay ng balat niya. Oo. 100% yan. Ang kwento niyan ay actually nung nag-start ako, so puro parang mga observational yung mga binibitaw kong joke. And humingi ako ng tulong kay GB nung mga panahon na yun. At sabi niya, baka pwedeng mag-start muna ako sa sarili ko. And then, dahil doon, nagkaroon ako ng panibagong point of view doon sa mga ginagawa kong jokes, ganun. Mas nakilala ako ng mga tao doon sa mga nagagawa kong joke. Parang mas makikilala mo yung isang comedian base doon sa mga binibitawan niyang jokes. Parang ganun. So, doon medyo naging align yung mga bagay nung nag-start ako doon. And eventually, doon, unti-unti na akong lumalabas doon sa mga observation. Naalala ko yung mga first jokes ni Nonong eh. May alaga siyang pet. Si Bear Brand. Oh, si Bear Brand. Legit yan, legit may alaga. Lahat talaga siya ng Bear Brand na kinalian niya. Oo. Kasi kailangan ko ng low maintenance pet. So nung pumunta ako sa isang aquarium, tinanong ko yung aso, sabi niya 3,500, wala akong pera. Tapos sabi kong ganun, ano tong nasa aquarium, meron lata. Sabing ganun, libre lang po yan, pero may bayad po yung strap. So winok ko siya. Sabi ko effective naman siyang bantay ng bahay kasi sinasabit ko siya sa gate. Every time na may pumapasok, tumutunog. Naalala ko yun. So Yan, may yung mga jokes na half-bet or based sa sarili, frustrations mo sa buhay, sa sarili. And then in a way, yung joke niya kahit nasabihin mo na parang yung sa Bear Brand na lata na parang sobrang out of this world. Half-meant pa rin siya in a way na gusto niya magkapet pero mahal. So, pero yun yung joke na naisip niya about it na kumuha siya ng low maintenance na pet. So, talagang half-meant siya kasi may pinanghugutan siya sa'yo. Whether it's happy, sad, frustrating, ganun. Talagang based on truth. No? Oo, in a way. Kasi meron. sa joke, parang ako natatawa talaga ako kapag sobrang relatable yung nagjo-joke. And yung pinanggagalingan ng joke nila is if pwedeng nanggaling sa sarili nilang buhay or nanggaling sa buhay na nakikita nila sa paligid nila. Kaya tuwan-tawa ka dun sa nanay na nagpapalagay. Oo, yun. Discover na ganito eh. Ay, tawa ka pa rin pag naalala mo yung image. Pag nakikita yun kasi na, it adds up to the, yung laughs. Pag na may image na ikaw napipicture sa utak mo doon sa joke, yun yung na-image yung nakikita niyo ngayon palagi. Na-imagine ko kasi yung peryahan sa amin sa probinsya, tapos may mga nanay doon, na-imagine ko lahat sila nakahilera, nagpapasuso ng bata. Hilera talaga. Nakahilera, ang dami. So, yun yung nakakatulong sa joke para maging mas nakakatawa. Pero yun nga, I was talking kasi to Kuya Waki, yung ride din, sa TikTok lang kami. Parang sabi niya na nakakatawa kami kasi yung jokes na sinasabi namin is galing sa personal everyday struggle namin, which everyone is experiencing. And mga struggles rin talaga sa life niya growing up. So when you're making material like that that's really based on personal struggles, personal trauma, is it hard ba sometimes? Like na parang... Na ginagamit mo yung personal na talagang pinagdaanan mo or... May ano siya. Or was there a time that you became parang medyo emotional ka na writing this material? May stages yung pagiging honest mo sa stage. Kasi kailangan mo muna talaga ma-practice yung delivery and timing. Makuha mo yun as a performer. Para kahit na pag personal ng sobra, mas madali mo mako-convey yung message na in joke form pa rin. Kasi kung bago ka pa lang tapos nagpaka-all out ka na, minsan lalabas, nag-rant ka na, ganyan. Or wala na din na siya nakakatawa. Parang galit ka na lang sa mga babae nagpapadede sa bingguan, di ba? Mamaya spoken word poetry na pala. So, meron siyang stages. Pero, hindi siya yung perfect way for you to be unique compared to the other comedians pag personal yung pinag-uusapan mo. Kasi ikaw lang yan. Core mo talaga yun. Oo. Sa'yo So lang parang yan eh. di ako pwede mag-joke ng maitim or
Di ba? Kasi siya lang yan. Siya lang ba? Siya lang yan. Sa ating 5. Di siya pwede mag-joke ng panot, napapanot na. Kasi ako lang yan. So, pag more personal, more unique, the more that you stand out. So, parang yun yung goal ng comedian is to be more personal. Kaya pag pinanood nyo sila Ricky Gervais, sila Dave Chappelle, yung mga performance nila ngayon, sobrang personal. Galit nila sa politika or may meron silang ano sa kung ano man sa society. Sila na yan na nagsasalita on Yeah. stage. Tapos ano pa, 'di ba, parang galing siya sa isang negative na nangyari sa iyo and tineturn mo siya into positive. At ang maganda doon, napagkakakitaan mo yung mga nangyari sa iyo. Yes. Oo, kasi may mga time na ito pinagdaanan mo siya at hindi mo pa siya minsan may nasusulat kang material pero hindi mo pa siya magawang joke. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka pa nakakalagpas Get sa kanya. over. Hindi ka hindi ka pa Yung nakaget pa over kayang sa kanya. tawanan. Oo, yung isang ganun. So pag kaya mo na siyang tawanan, masasabi mo rin sa sarili mo, itong challenge na to na nangyari sa akin, ay tapos na. At ngayon ay pumapaldo na. Pumapaldo na siya. Yes. Pagkakatiwala. Hayop na May to. pwede na siyang pambayad ng internet. Parang ganun. Pwede mo na rin siyang coping mechanism nga na kapag may nararanasan kang mahirap, manda ka sa akin. 3 Comedian years sa ago most now, tortured stand-up people. comedy yes. sa akin. yes. Magtatawanan na lang sa usual sa Pinoy. Pero yun nga, para sa comedian, yun yung bawi na meron kami sa universe. Kahit na naibigay ng universe, pwede namin gawing joke. Tapos yun yung Yes. bawi namin kahit whether it's good or bad. Yun talaga yung Meron kaming skill joke. as a comedian. Kaya sabi nila comedians are the most tortured people daw, di ba? Parang ganun. Pero medyo, kumbaga parang medyo sadista ng konti. Pero ang maganda nun kasi, okay lang yan. Kumbaga parang nandun rin yung kung paano mo isasabuhay yung bilang komedyante na ang dami talagang pagdadaanan. Pero pagkatapos nun, nandun pa rin yung talent mo na maging, maging katawa-tawa at the end of the day yun. Okay. Kaya nga yung trauma mo na pinadede ka sa bingguhan,